Hello at welcome back ulit sa ating YouTube channel at kung bago ka pa lang ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa future uploads natin. Okay, so yung topic natin ngayon is may papasukan na naman tayong dungeon. Okay, solo na naman tayo. So yung AP natin is 1.4k AP. Okay, so which is nasa 1k pa rin siya. Hindi pa rin siya umaapak ng 2K. So, maka-consider natin siya na 1K pa rin. So, alright. So, try natin ngayon na dungeon is S1. Okay, yung Sheena B1F. Okay, dito na lang ako kukuha ng entrance para dun sa Sheena natin. Okay, dito sa quest. Okay, sa mga hindi nakakalam, daily quest lang to guys. So, isa lang yung ma-claim nyo dito. Isa lang mapili nyo. Okay, so S1 tayo. Alright, so try natin kung kakayanin natin yung S1. So, pataas ng pataas yung tinatry natin na dungeon, no? So, dito is 1 tayo. Altar of Sheena B1F. Alright. So, try natin kung kayang-kaya ba dito or hindi. 1k AP lang tayo. Okay, so debuff natin. Siyempre. Tsaka mag-buff na rin tayo ng damage. So, yan, tignan nyo yung stat natin. So, max yung CRI natin, syempre. Kasi, yung astral weapon naman na itong Force Archer is meron siyang critical rate. I think, 11% sa Astral 10. So, ito, level 10 yung Astral. Okay, so Astral 10, meron siyang critical rate plus 11% ka. Okay, so kapag mag-level up tayo, level 180 is dadagdag na naman uli yung Astral Bow natin or Astral Weapon. So, hindi ko alam kung magiging 12% dyan. So, tignan na lang natin kapag umapak tayo ng level 180. So, yun. Patay na natin yung first boss. Tignan natin kung saan naabutin yung natin. 1k AP. So, saan naabot 1k AP mo? Try natin. Dapat pala kinancel ko na yung BM3 natin para nakapag BM3 tayo dun mamaya. Okay. Error na naman tayo mga idol. So, yung DPS muna natin habang cooldown pa yung natin, BM3. 15 seconds pa. Ayan, so makunat yung boss dito guys kasi 7.6 lang yung crit natin or 7.9 yung maximum na critical. Kasi sa ibang boss, halos 8.9 yung crit ko. So dito mababa kasi nga makunat yung boss na to. Pero ayan, napunit pa rin naman. Isipin nyo lang, naka-DPS pa lang tayo pero napunit yung life ng boss. So ano pa kaya kung 2k AP tayo pataas, di ba? So yan, para hindi kayo matakot na mag-farm dito kung 1k AP kayo. Pero hindi naman ibig sabihin na 1k AP kayo is kayang-kaya nyo talaga dito. So depende yan guys. O hindi pala ako makakapag-dash kasi meron akong trans buff. So depende pa rin yan sa stats. So hindi naman porket ibig sabihin na 1k AP kayo. Okay, naulit ko lang kasi sa isang video ko, yung previous video ko dito is in-explain ko para sa iba, para magets naman nila. Kasi tinatry nila, hindi daw nila kaya, nagko-comment sila. Ako nga 1.5k sabi nila. Ako nga 1.5k or 1.8k daw yung AP nila pero hindi nila kaya masolo. Or kaya naman, sinasabi nila kaya na pero mabagal. Mas mabagal sa pag-run ko. So hindi naman ibig sabihin na mas mataas yung AP nyo sa akin is mas malakas yung karakter nyo. Kasi hindi naman AP talaga yung pinagbabasihan masyado. Titignan nyo yung stats. Stats talaga dito yung main source kung saan talaga yung kakayanin ng lakas ng karakter nyo. Okay? Hindi nyo mabase yung AP kasi sa AP, yung total na talaga yan. Okay? Yung total talaga na stats. Okay? Sabihin natin, napakataas ng attack rate nyo. Siyempre, tataas yung AP nyo. Yung attack power nyo at tataas talaga yan.
Pero saan kasi, maliit lang yung yung attack rate ko. Maliit lang, pero bumabawi ako dun sa CDI or skill amp. Kahit papaano mataas naman para sa ganitong AP. So, tignan nyo dito. Ayan, compare nyo dito yung CDI ko. Wait lang, magdadash ako para yung normal talaga na CDI. Wait lang, tignan natin, no? Nasaan na yun? So, nandito siya, 188% at saka yung magic skill amp ko is 74. So, compare nyo yan sa inyo. Kung mas angat yung AP nyo sa akin, tapos compare nyo na yung stats ng Force Archer ko. Baka kasi magduda kayo, baka hindi nyo kayanin dito. Ako pa yung sisihin nyo. So, hindi. Kasi, hindi naman talaga nababase agad yan sa AP natin. Kung titignan natin, halimbawa, maipag-PVP tayo sa same AP ko pero mas mataas yung stats ko. So, talo pa rin yung kalaban. Siyempre, sa stats talaga yan, guys. So, para sa mga baguhan, kasi yung mga professional na is alam na yan. So, para lang talaga sa baguhan. Yung hindi pa nakakagets ng kalakaran ng kabal. No, kasi maraming pagkukunan ng AP. So, meron tayong magic attack, at saka attack rate, critical damage, sword skill amp, at saka magic skill amp, accuracy, penetration, add damage, min damage. So, minimum damage yung meaning niyan. So, ignore evasion. Marami pa yan. Kasi dito makikita natin yung damage stat. Yan. Kapag pinindot natin dito sa taas, ayan, defense na yung sa kabila. So, yung sa kabila pa is other stats. So, which is yun yung mga absorb, HP absorb, at saka regeneration. So, dito talaga, lahat dito is including ng mga damage. No? Kaya, wag kayo mag-expect masyado na baka mag-comment naman kayo na mas mataas yung AP nyo pero hindi nyo kinakaya. So, baka sabihin nyo, cheater ako. Hindi po. Kasi nasa stats talaga yan. So, tignan nyo muna yung stats nyo. Base nyo muna sa stats ko. Or kung mas mababa naman yung AP nyo compare sa akin, tapos mas malakas yung sa inyo, ibig sabihin lang nun is mas malakas talaga yung stats ng karakter nyo. Hindi naman nakabase agad yan sa AP. Ay, gagi, di ko pala nakuha yung quest kanina dun sa unang-una. So, babalik tayo, guys. Ay, hindi. Nandito lang pala. Akala ko dun sa talaga, sa beginning talaga ng dungeon. Nandito lang pala. Okay, so dito na tayo. Ito na tayong boss na to. So, kapag nandito kasi kayo, kapag Force Archer kayo, ang gagamitin nyo lang is BM2 para sabay yung madadamage yung boss. Tsaka, kapag gumamit tayo ng Transbuff is mas madali, diba? Ayan, yan yung advantage ng Force Archer. Kasi dalawa yung kaya niyang i-hit. So, yung speed niya is parang sa Blader, guys. Yung kalmot ng Blader. Okay, so yung lamang lang talaga ng Force Archer is meron siyang, dalawa yung kaya niyang i-hit. Okay, dalawa yung kaya i-hit. At saka, syempre, advantage rin kasi may heal tayo. Hindi tayo basta-basta mamamatay. Kasi isang heal lang natin, puno agad yung buhay. So, depende pa rin sa HP nyo kung gaano kalaki. So, kung nag-8k yung HP nyo, is mga 3 heal siguro yan bago ma-full. Hindi ko lang alam. 3 siguro mahigit. 3 heal mahigit. Yan, saglitan lang natin makill yung boss. So, isipin nyo lang, yan pala yung stats natin. Pero, soon, kung makapag-upgrade ako, guys, sasabihin ko talaga sa inyo. Makapag-upgrade tayo ng item, papakita ko naman. At kung paano ako bumili ng item. Kasi nung nakaraan, yung bumili ako ng item na to, yung asset ko talaga is hindi ko na i-record kasi nga natagalan ako sa pamimili kung ano yung item yung bibilin ko or kung ano yung item yung uunahin ko. So, nahirapan ako kaya hindi ko muna ni-record. Okay, so, yung mahirap kasi dito sa S1, babalik tayo eh. Babalik tayo sa may parang altar. Okay, so kailangan kasi dito dalawa yung magki-quest. Kahit nakabike tayo, malayo pa rin kasi babalik na ulit tayo dumamaya. Kapag na-click na natin dito. Yan. Kapag na-click natin, babalik na naman tayo. So, ilang minuto na tayo. So, naka-consume na tayo guys ng 9 minutes.
9 minutes na yung na-consume natin na oras. Okay. Tingnan natin kung kaya pa natin ano dito. Shortcut na tayo, syempre. Shortcut tayo. Tapos dito, magbe-BM3 tayo dito. Dun kasi sa final boss. Wait lang, may mali ba ako napindot? Wait lang guys, mali ba yung napindot ko? Or hindi ko na-click? Na-click ko na. Hindi ko pala napindot yata dito kanina. Pindot ko ba dito? Hindi. Kaya pala. Hindi ko pala napindot. Okay. Patay na natin tong si Bossing. Okay, lagi natin gagamitin yung ano natin, di ba? Para naman kahit pa paano is mag-decrease yung depensa ng boss. Yung maganda dito guys mag-farm, hindi ko naman sinasabi na kung kaya nyo ito masolo is soluhin nyo. Mas maganda dito guys yung may party. Okay, mas maganda pa rin yung may party. So, trinay ko lang talaga to para makita nyo kung saan naabutin yung 1K AP natin. Okay? Hindi ko naman sinasabi dito sa video na to na magsasolo talaga kayo kung kaya naman. So, hindi. Mas maganda dito na may ka-party para mabilis yung run. Hindi man sayang yung oras nyo. Hindi naman ibig sabihin na nakapag-solo kayo is malakas yung drop rate. Hindi ganun guys. Kasi isipin nyo lang naka-program talaga yon sa game na to. Kung ilang percent lang yung kayang abutin ng every player na pumapasok dito. Or every dungeon. So, nakaset na talaga yan. Kahit anong gawin nyo, kahit anong dasal nyo. So, katuwaan lang kasi yung pagdadasal dito, yung mga kalukuhan talaga ng mga player. So, hindi naman sinasabi na, makakalot ka talaga ng rare item kapag dinasalan mo or kung ano yung pinaggagawa mo. Hindi naman ganun, guys. So, mga kalokohan lang talaga yan. Kasi naka-program na talaga yan eh. Kung kahit anong gawin mo, wala talagang magbabago. So, depende kung dinadagdagan mo yung drop rate mo or box drop rate. Okay, so dito na tayo. Siguro hit muna natin siya ng konti para mapuno yung SP natin. Para makapag BM ulit tayo mamaya kasi hindi yata ito kakayanin ng isang BM. Or kung hindi natin papatungan ng aura yung BM natin. So, try natin. Kasi mag-heal yata to eh. Ewan ko lang guys. Sana hindi tayo abutan ng heal. Nag-heal ba to? Kalimutan ko. Hindi yata nag-heal. Parang ano lang. Hindi. Nag-heal pala to guys. Naalala ko. Nakapag-solo pala ako dito nung blader ko dati. Yung naka-U1. So, ayan. Tignan natin kung kakayanin natin tong final boss. So, ilang minutes na tayo? So, 13 minutes. Nandito na agad tayo sa final boss. So, mabilis agad guys. Lalo na kung nakapag 2K kayo na AP. So, napakadali. Hindi pala siya nag-heal. Kalimutan ko na kasi. Hindi na ako nasanay dito kapag nagre-respond to. Kasi kapag pumapasok ako dito guys, is lagi akong merong ka-party. Kaya, hindi ko talaga alam na. Ayun, nag-heal nga. Nag-heal nga talaga siya, guys. So, aura na tayo. Gagamit tayo ngayon ng SP Potion kung sakali mabitin. Pero tingin ko hindi na to mabibitin eh. Kayang-kaya na. Alat natin mag-crit, no? Ayun, hindi na yata makakapag-heal guys. Sana nga hindi makapag-heal para matapos na tayo. Alright, so hindi nga nakapag-heal si Buddy.
Okay, so babasagin na natin 'to tapos dediretso tayo dun sa, pagkukunan natin ng bracelet. Sana swertehin tayo. Sana swertehin tayo ng magandang stats para pwede ko rin gamitin, 'di ba? Uy, hindi ko pa napindot. Ito leave lang natin para hindi tayo lumabas. Baka mapindot natin yung exit. Okay, so ilang minutes lang tayo. Saglitan lang natin, no? Hindi man lang tayo nabutan ng 20 minutes or 15. Pero mamaya titignan natin kung ilang minutes nga ba. Pasok tayo dito. Okay, sana swertehin tayo. Ayan, so merong bracelet. Nice. So labas tayo. First time pala na ito makalot ng bracelet. Hindi natin nakita kung ilang minutes. So mamaya makikita ko na lang yan kapag tapos in-end ko na yung video. Kung ilang yung minutes na inabot. So, dito lang muna yung topic natin, guys. At saka, tignan muna natin bago natin i-cut yung video. Tignan muna natin yung stats ng bracelet. Ay, gagi, pangit ng stats, guys. So, kapag ganyan, babasagin natin yan. Babasagin natin yan para maging materials at saka bebenta natin. Or pwede natin gamitin kapag pwede na ako makapag-craft ng Shina bracelet. Alright, so dito lang muna. At huwag nyo kalimutang i-like yung video para sa susunod, papasukan na naman uli natin yung ibang dungeon. Sa tingin ko, papasukin natin yung S2. Okay, so huwag nyo kalimutan mag-comment kung ano yung gusto nyong topic. Alright.